So ayan mga boss, spot weld na natin dyan, oh. Okay, hindi nagagalaw ngayon yan. So tanggalin na natin itong ating pinaka-guide. Ayan. Hirap bunutin, isang kamay lang kasi. Sa kamay ko yung cellphone eh. Yan. Yan. So ayan, nabunot na natin mga boss. So ganun lang, ihiga natin yan. Tapos doon natin we-weldingin, pull weld natin yan doon. Pero punta muna ako ng store, magre-request ako ng ganito, aluminum stick. Wala na ako eh, saka maliliit yan, ang gusto ko yung malaki. Okay, update ko kayo mga boss. Okay mga boss, ito na oh. Galing na ako sa store, kumuha ako ng aluminum stick na. Ito kasi malaki kaysa dito sa isa. Saan ba yung may maliit yan? Ito diba oh, liit niya oh. Oh, yan. So ito yung kailangan ko para mabilis kong makabunan yan, diba? So we-welding ko na ngayon mga boss. Pakikita ko sa inyo. So pag we-welding ng aluminum mga boss, ito lang naman ginagamit ko, ayan oh. Aris bracing flux for aluminum. Tapos ito nga, aluminum stick. Sapoy, kapag ang aluminum na niwe-welding nyo ay makapal, syempre malakas dapat ang apoy na kakailanganin para matunaw niya yung aluminum na we-weldingin nyo. Yan. Ngayon, halimbawa, ang we-weldingin yung aluminum ay yung isa ay makapal, yung isa naman ay manipis. Kumbaga, pag dudugtungin nyo yun, pagsasamahin nyo, makapal at saka manipis, ang apoy dapat dito nyo itututok sa makapal. Okay? Tutok nyo sa makapal, pero hindi naman yung siya lang. Dapat meron din dito. Kumbaga, naiinitan din itong manipis. Ngayon, pag-a-apply nyo na ng aluminum, gagapang na yan. Gagapang na yan sa manipis. Oh, ganun ang technique yan mga boss, sa pag-welding ng aluminum, kung makapal yung isang parte at manipis naman yung kabilang parte na inyong we-weldingin. Okay? Tatansyahin nyo lang mga boss yung apoy. Ganun lang. So ngayon, pakikita ko sa inyo kung paano. Okay? Pasisilip ko sa inyo ng konti. So ayan na po siya oh. So dito hilaw pa yung welding ko, hindi pa siya kapito. Ayan. Ayan. I-retouch pa natin yan mga boss. Ibig sabihin, kulang pa yung init niya. Kaya hindi siya nalusaw. Diba? Kasi alam nyo mga boss, aluminum, mas mahirap i-welding yung aluminum na gamit na kaysa sa bago. Sa bago, mas madaling i-welding yun. Alam nyo kung bakit? Kasi yung bago, wala pang dumi na kumakapit doon. Unlike dito sa luma, nakita nyo naman kanina, puno ng langis yung loob nito, di ba? So yung langis, yung tubig, yung ulan, nalagyan na itong radiator na to, nababad na ng ilang buwan o ilang taon dito sa radiator. So kumapit na sa aluminum yun. Okay, kaya kailangan kung magwe-welding kayo ng aluminum na gamit na, linisin yung mabuti. Kagaya niya, no? Pinapuputi ko talaga siya, di ba? Linisin nyo, i-grind nyo siya. So ito, madali lang naman yan. Kulang lang siya ng init. Kasi nga hindi ako sanay gumamit nito eh kaya lang malakas ang apoy, masisira yung yung tissue ng mata ko lalo, kaya gumamit ako nito. So i-retouch ko na lang yan, kulang lang yan sa init. So hindi ko na ipakikita sa inyo mga boss ang kabuuhan kung paano gamitin yan o i-welding yan ha, basta i-update ko na lang kayo. Ayan mga boss, umusok-usok pa katatapos ko lang kasing weldingin siya eh. Yan, so ang gagawin natin dyan, palalamigin ko lang mga boss, tapos lilinisin natin yan, i-grind natin, tapos testingin para malaman kung aling area pa ang may butas. Sigurado yan may butas pa yan, hindi naman natin mape-perfect yan. Siguro yung iba kaya nilang perfectin, pero ako hindi ko masasabing perfect yung gawa ko dyan hanggat hindi ko natitesting. Okay, palalamig-lamigin lang natin mga boss para hindi tayo mapasok.
So, eto na mga boss. I-testing na natin. Lumamig na yun. Malamig na. Yan. Ito na nga. Tingnan natin kung may butas ba o wala. Yung ginawa natin pag-init. So, gaya ng inaasahan ko mga boss. Ayan, meron pa na. Hindi natin nakuha. Ayun, ito. Hindi kapit. Hindi kapit yung side na. Awa ng Diyos, yan lang naman sa pasok. Ayan, kasi natanggal na yung flux niya. Plastic na flux. Saka dito meron, nainitan dito. Ayan, nainitan. Ay ba? Nainitan mga boss. Area yan kasi lalaglag siguro. Yan ang problema. Ay nako. So gawin natin mga boss. Gagawin ko lang. Update mga boss nung aluminum na radiator ng bulldozer. Ito okay na. Wala na siyang butas. Kaya lang ito kasi aluminum din. Kasamahan niyan to eh. Binabarang ko na to ng gasolina. Yun. Tinesting ko nga eh. So ngayon magre-request sana ako ng isang galon na gasolina para mababarang ko sila. 7. Ayan kinuha ko yan dito, isang araw ko pinabad. Tapos ngayon, kaya may tubig yan, tinesting ko mga boss, nilagyan ko ng tubig sa loob. Kasi nababarang ko na siya ng gasolina eh. Ayun nga yung gasolina nagkulay itim na. Ibig sabihin, natunaw na niya yung langis sa loob. Pero ganun pa rin, napupuno pa rin niya, hindi pa rin halos 100% na nagpe-penetrate yung tubig sa ibaba. Kaya kausapin ko yung visor namin at baka i-reject ko na lang o i-scrap na lang tong mga to. Kasi ang liit kasi ng tubo niya mga boss, yung butas ng tubo niya sa loob, ang liit. Doon nagkakaproblema. Ayan ang liit ng butas niya ng tubo sa loob. Ayan dito pa naman sa Saudi, yung mga operator natin dito is hindi na namimili ng tubig na ilalagay dito since na nasa desierto sila. Ayan ang liit ng butas kaya konting dumi lang magbabara na kaagad sa butas. Kaya na niyang barahan yung ganito lang na dumi siguro. Ayan, mga ganito kalaki na dumi. Ayan, pababarahan na niya kaagad yung butas. Malaki pa nga to malaki pa yan mga po sa butas ng tubo. Kaya baka i-scrap na lang tong mga to para hindi na mag-overheat pa o magamit pa yung mga to sa makina. Kasi kapag naikabit sa makina yan sigurado naman ilang buwan lang mag-iinit na uli yung makina. Baklas na naman itong mekaniko. So abala lang. Maganda yung ganito maganda yung ganitong modelo kahit bakal to, tanso naman yung kanyang tubo. Kaya to tangke, tanso. Either plate o tangke, tanso. Kaya ang nangyayari, matigas to kasi bakal At the same time, yung tubo niyang tanso is malaki. Ayan malaki yung tubo niya mga boss. Kung ano yung laki niyan, yun din ang butas niya. So talagang kung maliit-liit lang yung dumi, kaya niyang ipasok, labas-pasok. Okay? Kaya mas pabor ako dito. Ilang taon nang gamit to, pero nagpapaikot-ikot lang sila sa akin sa paggagawa. Ito, mga bago lang to Mga bago lang to ayan ang date niya 2022. 2022, year 2022. June 6, diba? Ng June, kasais. Bago lang, diba? Mga bago lang. 2022, 4 na taon pa lang. Ay, nako. So, ganun na lang mga boss, yung update ko. At